Sa gitna ng hinaharap niya mga kaso kaugnay sa pork barrel scam, pinagpatuloy ngayong araw ni Senador Bong Revilla ang pag-iikot para mapasalamatan ng mga taga-suporta. Paghanda ba ito sa 2016 presidential elections at may kinalaman kaya ito sa immunity sa mga demanda na maaaring makuha ng isang pangulo? Saksi si Marisol Abduraman. Sige ang kaway at bati sa mga tao ni Senador Bong Revilla nitong Sabado na mag-ikot sa Cavite kung saan minsan siyang umupong gobernador at vice-gobernador ngayon ang anak niyang si Jolo. Pero di lang pala sa kanyang baluarte siya lumibot. Kanina, nagpunta rin siyang Malabon at Navotas. Pati sa Pandacan at Sampaloc sa Maynila kung saan iginit niyang wala siyang kinuhang pera mula sa kabanang bayan. Tila ba sinasamantalang oras habang di pa iniisyuhan ng warrants of arrest para sa mga hinaharap niyang kasong plunder graft kaugnay sa pork barrel scam. Kung pera lang ang pag-uusapan, sana, nag-artista na lang ako. Diba? Sa artista, sa pag-artista ko, isang suntok, isang gulong, isang halik, kwarta na. At may hinanakit muli siya sa Pangulo. Ang dapat na iniisip ng administrasyong ito ay yung pagkakaisa, pagtulong-tulong, puro pambebenga, pamumulitika, pagwawasak para lamang sa 2016. Kasama ni Revilla ang matalik na kaibigang si Philip Salvador. Mahaba po ang magiging labanan ng aking mga kaibigan. Ihiling ko lamang po sa inyo ang inyong pagdarasal para sa kanila. Bagamat nagmimistunan ng political sortie itong mga lakad ni Senador Bong Revilla, hindi naman daw ito pangangampanya para sa 2016. Pero sabi ng senador, doon sila natatakot na pag tumakbo ko na presidente, na ako'y malaking tinik sa kanilang lalamunan. walang masama sabi ng Justice Department dahil di pa naman siya nahatulan sa mga kaso. The decision whether or not to run in spite of these big cases filed against him is actually addressed to his sense of personal delicadeza. Ilang eksperto na ang nagsabing posibleng abuti ng taon bago madesisyonan ang mga kaso kaugnay sa pork barrel scam. Sakaling umabot yan sa election 2016 at sakaling manalong Pangulo si Revilla, paano kaya maapektuhan ang mga kaso? Dahil mabigat ang trabaho ng isang Pangulo, meron siyang immunity from suit o hindi pwedeng edemanda para makapagtuon lang ng pansin sa kanyang trabaho. Minsan na rin ang binagat ng Korte Suprema nang i-dismiss itong isang kaso laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo nung nasa pwesto pa. Pero hindi pa malinaw kung anong mangyayari kung ang kaso ay inihain bago pa ang eleksyon. Ang malinaw lang, pwede pa rin habulin ng isang naging Pangulo kung tapos na ang kanyang termino, tulad ng ginawa kay Arroyo at maging kay dating Pangulong Joseph Estrada. Sakaling may mang-usisa kung habol ba ni Revilla ang immunity, maaari itong ikatwiran na dati naman siya may planong tumakbong Pangulo sa 2016. Kaya nga raw siya ginigipit ay para protektahan ang manok ng administrasyon na si Interior Secretary Mar Rojas na muling tinawag ni Revilla na boy pick-up sa panayan ng Super Radio DZBB kahapon. Pero sabi ng kalihim, dahil may mabigat daw na hinaharap ang senador, pagpasensyahan at palalagpasin na lang daw ito. Ayaw na rin patulan ng Malacanang ang mga patutsada ni Revilla. Maging si Vice President Jejomar Binay na matunog ding tatakbo bilang Pangulo sa 2016 ay iniuugnay sa pork barrel scam. Gayon din ang anak na si Makati Representative Abigail Binay. White paper lang nung una pero binanggit na ang detalye nito ni Caloocan Representative Edgar Erice na kapartido ng Pangulo sa Liberal sa isang privileged speech. Kanina, dumistansya ang palasyo sa issue. Ang pagtatalumpati ni kinatawan Edgar Erice ay sarili niyang inisyatiba lamang. Kanina, sinabi naman ng isa pang anak ng pangalawang Pangulo si Makati Mayor Junjun Binay na may ikinasa na rin kaso kaugnay naman so overpriced umanong parking building ng City Hall na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Handa kaming harapin anuman ang isasampan nila sa amin. Nasa panig namin ang katotohanan. Papalapit na eleksyon pa rin ang nakikitang dahilan ng pamilya Binay. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.